Praise the Lord. Napakaganda ng mensahe iyon at yung nabanggit niya na the seven churches doon sa Book of Revelation, mapapansin natin doon na mga bagay na binabanggit ng ating Diyos na ang mga churches na kanyang napupuna. Andiyan pa ho ba kayo? Kaya doon sa mga bagay na yon na nabanggit doon sa kanyang nababanggit kanina, tungkol po sa Revelation ng seven churches, kanina pa po akong gustong makakonect doon sa ano. At dahil on the spot nga po, ay doon po ako magsisimula sa mga bagay na aking narinig. At yun nga po ay natanong ko rin yung team. Yung team, ano ba yung team niya? Lord, find us faithful. Ayun, so napakaganda po ng isang iyon ng ating dakilang Diyos na buhay at happy anniversary po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Purihin ng Diyos na buhay. At dito po sa dahil ng oras nga po. So, dito sa 2 Peter, gusto ko lamang pong buksan ang konteksto na ating pag-aaralan patungkol po dito. Mabilisan naman po ito at hindi ko naman po ito uubusin yung topic na ito. Ito'y patungkol sa we're still waiting for the second coming. Kaya doon po sa word of second coming, ito'y inaasahan natin mga mananampalataya sa ating na tayo ay masumpungan ng ating Diyos na buhay na tapat sa Kanya in general. Andiyan pa ho ba kayo? Kaya dito sa pagkakataon ito mga kapatid ko, sa second coming na ating inaasahan na pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay ay ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng ating buhay, doon sa nabanggit ng aking asawa, doon sa mga aral, faithful sa maraming bagay, sa lahat ng area ng ating buhay, ay masumpungan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay, tapat at dalisay. Amen? Kaya sabi ng Biblia sa Thessalonica na masumpungan tayo ng Diyos ng ating katawan, kaluluwa at spirito ay masumpungang malinis sa pangalawang pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So ito'y napakahirap kung titingnan na natin sa ating mga buhay na kung paano tayo ay maging sakdan sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Subalit mga kapatid ko, ito ay isang magandang balita natin na naintindihan at naunawaan mula sa simula pa lamang na tayo ay tawagin ng ating dakilang Diyos na buhay, ay hindi tayo tinawag na maging isang talunan. Andiyan pa ho ba kayo? Hindi tayo tinawag sa kaduwagan, kundi tayo ay tinawag ng Diyos upang ang kanyang banal na Espiritu na siyang mag-empower sa atin para mapagtagumpayan natin ang laban ng laman, ang laban ng kaluluwa, at maging ang ating Espiritu. Amen? So dito makikita natin yung tatlong bagay na ito na siyang pinaka-component ng ating katawan na kung saan ang sarili nating katawan ay may sariling hilig. Andiyan pa ba kayo? Amen? Kung kaya, yung hilig ng ating katawan na binigyan natin ng importansya sa ating mga buhay, ay siya nagpapahirap po sa mga banal, sa mga hiniran ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa dinami-dami ng mga pagsubok, sa dinami-dami ng mga tukso na nakapaligid sa ating mga buhay, ay pagka minsan ay hindi natin napagtatagumpayan. Andiyan pa ba kayo? Amen? Kung kaya, sa ganitong kalagayan natin, ay maaari tayo ay maging talunan. Bakit? Sapagkat ang binibigyan natin ng halaga, importansya, ay ang ating mga katawan. Kaya sabi ng Diyos sa Matthew chapter 4, verse 4, man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen? Pagkain ba ang salita ng Diyos ng katawan? Hindi. Ang pagkain ay ng salita ng Diyos ay patungkol sa ating mga kaluluwa.
Kung ang ating bibigyan ng panahon at pansin at importansya ay ang ating katawan, maaaring tayo ay maligaw. Amen? At baka tayo magsisi sa huli at hindi tayo masumpungan ng Diyos na may katapatan sa ating buhay. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Diyos. Subalit dito po sa ating pag-aaralan, ito ay we're still waiting for the second coming. Ayon kay 2 Peter chapter 3 verse 1 and 7, ganito po ang pagkakasabi. At mabilis lang po ito. Pasensya na po at ako'y nanghiram lang ng Bible kay butang ko, ngaya ko na pagbitin. Hallelujah. Chapter 3 verse 23. 2 Peter chapter 3 verse 1 hanggang 7. Mabilisan lamang po ito. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa mamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa magitan ng apostol na sinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila ng ako, siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ng langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa magitan ng Kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa magitan ng tubig, sa magitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa magitan din ng salitang iyon ay nanatili ang langit, ang mga lupa upang tubukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Amen? Amen. So ito ay patungkol sa pangalawang pagbabalik ng Diyos. Doon pa man sinabi na siya ay darating, kaya yung mga panalo at mga hindi sumasampalataya sa salita ng Diyos, hinahanap nila at pilit na sinusubukan ng mga salitang ito. Bakit wala pa? Kung sinabi niya siya ay darating, bakit hindi pa nangyayari? Amen? Ito'y pangunawa, ito'y kaalaman ng mga tao, ayaw talagang manatili sa kalooban ng Diyos. Ang mga salitang ito at pagdududa sa mga bagay na ito ay mga salita ng mga tao, masasabi natin mangmang sa salita ng ating Panginoon, sapagkat wala silang pananampalataya sa Diyos na buhay. Alam natin ang pananampalataya isa sa susi na ibinigay ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kapakinabangan sa lahat ng pangako na sinasabi ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya dito masasabi natin, mga minamahal ko, sa verse 1, sabi nito, that friends, this now my second letter to you I have written. Okay? But thinking of both of them as reminders to stimulate. Amen? Stimulate you to wholesome thinking. Bakit? Sapagkat ang mga isipan ng walang pananampalataya sa Diyos ay sadyang siya ay nagkakaroon ng mga negatibo, bagamat siya ay kumilala na sa Diyos, bagamat siya ay tumanggap na sa ating Panginoon. Subalit dahil sa kanyang espiritu ng pagdududa, yung mga bagay na kanyang narinig ay kanyang mismo pinagdududahan. Amen? Kung kaya narito si Peter na nagpapaliwanag na gusto niya tayong liwanagan sa mga aral na ito. Gusto niyang ipagbalik tanaw at ipaliwanag ng lahat ng mga sinabi ng Diyos na kung paano siya darating, ang lahat ng mga pangako ng Panginoon na mga hinira niya, tinawag niya, ay kanyang babaguhin at kanyang kukunin sa kanyang pangalawang pagbabalik ay totoo. Amen! Hallelujah! Kaya dito gusto kong maliwanagan tayong lahat sapagkat napakahirap na habang tayo ay nag-aantay sa pangalawang pagbabalik ng Diyos,
ay mahirap maging faithful sa huli. Bakit? Sapagkat kung ang ating isipan ay hindi lubos ang kaliwanagan nito, hindi lubos ang kaalaman sa mga bagay na sinalita ng ating dakilang Diyos na buhay, napakahirap mag-antay ng faithful. Bakit? Sapagkat ikaw mismo ay nagdududa sa lahat ng mga sinabi ng Diyos na buhay. Ayan pa ho ba kayo? Yan lang kayo, dito na ako. Amen? Titus chapter 1 verse 13 and 16, malinis ang lahat ng bagay sa malilinis ang isipan. Ngunit sa pasasama at di nananampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Amen? So dito makikita natin mga minamahal, ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay isang proseso na tayo ay nililinis ng ating Panginoon habang tayo ay nagpapatuloy hanggat hindi dumarating yung pangalawang pagkakataon na si Jesucristo ay dumating. Patuloy tayong lilinisin ang ating dakilang Diyos na buhay. At sa paglilinis ng ating Panginoon, dadating sa atin ang lahat ng mga pagsubok, dadating sa atin ang lahat ng mga tiisin sa buhay. Subalit ito, tandaan natin mga kapatid ko, ang pangako ng Diyos sa atin ay nananatili at sa bawat pagpapatuloy natin sa tungo sa destinasyon natin kaligtasan, ang pangako ito ay tutuparin ng Diyos alang-alang sa iyo, alang-alang sa Kanya, at alang-alang sa ating lahat kung tayo ay mananatili, malinis ang ating isipan sa lahat ng mga sinasabi ng Diyos. Amen. Andiyan pa ho kayo. Palakpakan po natin ang ating dakilang. Amen. Ephesians chapter 1 verse 83. Hallelujah. Pasensya na po kayo. Kanina pa ako sasabihin. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Ephesians chapter 1 verse 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip, upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang iniwan niya sa Kanyang mga hiniran. So yung panalangin ni Pablo sa mga taga-Ephesians, sa mga Efeso, ay kailangan talagang maniwanag yung ating pag-iisip. Bagamat may pagsubok, bagamat may mga tiisin, kailangan focus ka. Focus tayo sa mga pangako ng Diyos. Amen. Hanggat hindi natin sinasampalatayanan yung mga pinapangako, yung mga sinalita ng Diyos na buhay, hindi siya mag-ooperate, hindi siya magiging active. Amen. At dito gusto makita ng ating Panginoon, habang tayo ay sa kalagayang sinusubok at sa kabila nito, ikaw ay patuloy na nag-iisip ng mabuti sa Diyos, at patuloy ka nag-iisip ng kung ano magagawa mong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Purihin ang ating Ama. Kapag ikaw ay dumaan sa mga pagsubok, taghirap ng buhay, ang mga bagay na iyong dinaranas, sasamahan ka ng ating Ama. Amen. Amen. Wala. Ay, ito. Sorry. Nahanap ko sa gilid ko. Kaya ako gusto umalis kasi uhaw na uhaw ako. May tao pa ho ba rito? Amen. Ayun na oras na. Last 9 minutes na. Amen. Hebrew chapter 10 verse 28-24. Kaya na lamang po magbasa ng mga talagang yan, sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa. Sa verse 2 ng text ng ating binasa, gusto kong makita ninyo, sabi nito, I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. Amen. So yung mga sinabi ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, nating nabasa at narinig, at ito'y ating sinampalatayanan. Mga kapatid ko, patuloy tayong manatili, patuloy tayong manangan, patuloy tayong sumampalataya sa mga bagay na ito, sapagkat sa oras na ganapin ng ating Panginoon ang kanyang pangakong pagbabalik sa pangalawang pagbabalik
subalit ang ating dakilang Diyos na buhay. Kung ang ating isipan ay maliwanag, kung ang mga salitang ito ay patuloy mong sinasampalatayanan, mga kapatid ko, nakakatiyak ako na ikaw, ako, tayong lahat na sumasampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay ay masusumpungan niyang tapat. Amen? At ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa na higit na mahalaga sa mundong ibabaw na ito, sapagkat ang ating buhay ay pansamantala lang sa mundo. Subalit ang ating kaluluwa na siyang pinagsakripisyuhan ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo ay siyang ililigtas niya. At kung ikaw ay mananatili sa mga pangako ito ng ating Diyos na buhay, hindi ka mabibigo sapagkat hindi mo ka man aware ng time na yon. Hindi ka man, kung ikaw man ay tulog, subalit ang iyong pananampalataya ay patuloy na nagliliga sa Diyos na buhay. Ikaw ay makasusumpo ng tunay na kaligtasan mula sa ating Diyos. Amen. Amen. Kaya gusto na natuwa ko doon sa team na napakaganda. Lord, find us faithful. Amen. Yun talaga ang mga panalangin ng mga Kristiyano. Kaya kung ikaw ay unang makakilala sa Lord, talaga naman, Lord, gusto ko lagi akong nasa iyo. Lord, gusto ko manatili sa iyo. Gusto kong mamamit. Gusto kong maglingkod. Hindi ba? Kaya doon sa 7 churches na binanggit, isa doon sa patuloy na kinalulungkot ng Diyos sapagkat yung mga Kristiyanong nangako na mga paglilingkod na yan, ikaw ay aking iibigin. Sila ngayon ay patuloy na nanlalamig na. Andiyan pa ho kayo. Amen. Bakit? Kapagka sa dami ng mga dinadanas nilang pagsubok, sa dami ng mga tiisin, at hindi nila maunawaan, hinahatak sila ng away. Subalit ang gustong makita ng Diyos ay makita kang faithful Amen. sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay. Amen. Amen! Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Joshua 1:8, ano sabi rito? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen! Itong mga bagay na ito ay siyang patuloy na maging power sa atin. Amen! Bakit? Sapagkat ang ating buhay kailangan ay maging mataas ang antas ng pananampalataya natin. Mataas at nag-aalad yung ating kaluluwa compare sa ating katawan. Amen. Amen! At kung hindi natin pakakainin ang salita ng Diyos ang ating mga spiritual na buhay, maaaring ikaw ay ilugmok ng mga pagsubok, maaaring ikaw ay dapa ng mga tiisin sa buhay, maaaring hindi mo maiintindihan kung ano mga bagay na nangyayari sa iyo, at maaaring masabi mo, Lord, bakit sa akin pa? Bakit hindi sa Kanya? Andiyan pa mo ba kayo? Wala nang taong ito. Eh, sabi ng Diyos, meditate the book of law, day and night. Eh, isa-isa, pag may time, day na lang. Wala tayong night. Eh, paano mag-active yung pangako ng Diyos? Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous. Amen! So, package po ito, day and night. Kapag binasa mo ang salita ng Diyos, nag-meditate ka day and night. Ibig sabihin, lagi mong i-insist yung siyang magpapalakas sa'yo. Amen? Amen. Lagi mong ikakarga sa iyong spiritual na buhay ang salita ng Diyos, sapagkat kung wala ang salita ng Diyos, ano sabi ng Matthew 4:4 na aking na-quote kanina, wala mai-imbalance ang ating mga buhay. Amen? Mas marami ang kanin kaysa salita ng Diyos. Tama? Oh. Hallelujah. Diyan pa ba kayo? Extra rice pa. Kaya mahirap magkakaroon ng imbalance sa ating buhay. Kaya sabi ng Diyos, patuloy natin i-meditate. Akala natin walang halaga, binaba. No!
Ito ang written book of life. Ito yung manual ng ating buhay. Amen. Amen! Dito, dapat mabuhay ang isang Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano ay imbala sa kanyang buhay, mas marami ang kanin sa katawan kumpara sa ating mga kaluluwa na kailangan ay salita ng Diyos. Kahit anong gawin mo sa mundong ibabaw na ito, lagi kulang! Yan po ba kayo? Amen! Amen. Hindi ko sinasabing tumigil ka sa paghahanap buhay. Pero gusto ko sabihin sa iyo, kung gusto mong maging matagumpay ka sa iyong buhay, mas i-prioritize mo ang salita ng Diyos sapagkat yan ay punong-puno ng pangalan. Amen. Palatandaan dito. John 15:7, lapit ako po. Mga 10 verse na lang. If you remain in me, my words remain in you. Ask whatever you wish and it will be given you. Amen. So ang sabi ni Jesus mismo, red letter, ang sabi niya, if you remain in me, and I remain in you, ask whatever you wish. Amen. It will be given you. Napakagandang pangako ng Diyos. Ito ang problema. Kung wala kang salita ng Diyos na siyang itinanim mo sa iyong puso, maging sa iyong isipan, ano sasabihin mo sa Lord? Ano? Lord, ito pangako mo. Wala kang pinabanggit ng Word of God. Ano po ba kayo? Hindi ko, kung maaari, buong Biblia, may memorize, kung maaari lang. Pero ang gusto ko lang, kahit isang verse, meron ka sa iyong puso, sa iyong isipan, kaya sa oras ng sakuna, sa oras ng problema, sasambitin mo lang ang mga pangako ng Diyos sa buhay at ang mga bagay niya, sabi ng Lord, ipisambitin mo lang ang mga pangako niyan at siya ang gagalaw sa akin. Amen! Ang problema kung wala kang lang ni isa, John 3:16, sa play pa. Andiyan pa ba kayo? Hindi ako marunong. Malabo talaga, hindi ko makita. Puri ng Diyos na buhay. Hindi mo audio pa. Nandiyan may application naman sa app. May apps. Amen. May paraan. Sapagkat ang salita ng Diyos, habang ito'y ating pinaalala sa Kanya, ito ang gaganapin ng Diyos sapagkat ang sabi niya sa Isaya, ang kanyang salita ay pinadala dito sa lupa. Ang sino mang tumuha nito ay patuloy niyang gaganapin ang mga pangakong iyon. Amen? Patuloy niyang isa sa buhay yung mga salitang iyon sapagkat hindi babalik ang kanyang salita na walang paguluhan. Amen. Mahina po yan, palakpak para sa Diyos. Para kayo ang mga andiyan pa ho ba kayo? Amen. Kaya kung walang salita sa iyong puso, walang salita sa iyong isipan, ano ang magaganap sa iyo? Wala. Kasi sa pangako ng Diyos, ang salita niya na pinadala niya, hindi babalik sa kanya na walang kabuluhan. Yung tao na yun, ano ang sasampalatayanan niya kung wala siyang memory salita, wala siyang nababasa, ano ang kanyang maunawaan, ano ang kanyang sasampalatayanan? Hindi wala. Wala pang tawin. Hallelujah. Sure ka po. Verse 3 ng ating teksto. First of all, you must understand that in the last days, the scoopers will come, scooping and following their own evil design. Amen. So dito sa ating buhay, ito ang mensahe ng ating Diyos. Naway masumpungan tayong tapat sa Kanya. At ito gusto kong maintindihan natin. Itong kalagayan na minimiti ng ating Panginoon na matumpungan tayong tapat. Ito ay sisirain ng kaaway. Ito ay guguluhin. Ang ilan sa atin ay hahatakin ang kanilang isipan. Sila ay pagdududahin ng Diablo sa impyerno. Sila ay panghihinaan. Tatanggalan sila ng lakas para hindi na sila magpatuloy. Ito mga bagay nito, magiging ang kapitbahay mo, magiging kalaban mo. Amen. Magiging mga kilala mo, lilibakin ka sapagkat yan ay nakatala na sa huling panahong ito, sa huling araw na ito. Yung mga manlilibak, yung mga scoopers na yan, sila ang magiging sanhi ng iyong pangihina. Andiyan pa ba kayo? Amen. Kaya ito ang mensaheng manatili kang tapat sa kabila ng mga bagay na yan. Sapagkat ang Diyos ay mabuti
dahilan kung bakit ipinapauna niya na yung mga bakit na magaganap sa atin sapagkat ayaw ng Diyos na isagad sa atin dito na sumasampalataya, nagbibigay papuri sa ating dakilang Diyos na buhay ay mawalay pa sa kanyang presensya. Amen! Kaya mga kapatid ko, magpakatatag ka lang. Hindi ko sinabi na labanan mo yung mga malilibak na yan. Hindi ko sinabi suntukin mo, umbagin mo, saksakin mo, itimanda mo yung mga malilibak na yan. Ang gusto ko makita natin lahat. Tayo yung mga anak ng Diyos, mga pinili ng ating mga Diyos na buhay. Tayo ay tinuruan na labanan ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Amen! Kaya magiging kakampi natin ng Diyos sa oras na ikaw ay manatiling magpakumbaba sa Kanya sapagkat ang ating kakampi walang iba kundi ang ating Ama. Amen! Kaya akala nila talunan ka, akala nila ikaw ay wala ng lakas, akala na diablo sa impyerno. Ikaw ay wala nang magagawa, subalit kapatid ko, sa oras na ikaw ay magtaas ng kamay sa Diyos. Amen! Kasama mo ang Diyos na buhay. Amen! Palakpan po natin ang malakas ang ating dakilang Ama. 2 Timothy chapter 3 verse 12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Amen. Sino po naniniwala dito at nakaranas ng mga bagay nito? Amen. Dahil daw kasi tayo ay gusto natin maging tapat sa Diyos. Tama. Yun ang tingin natin. Gusto natin maging humble sa ating Panginoon. Gusto natin manatiling malinis. Amen. Subalit nasabi ni Paul, yung mga anak niya na gusto maging tuwid sa Diyos, maging tapat sa ating Panginoon, sila ngayon ang pinipersecute. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Magkayo po, take note po, magkaiba po yung pinipersecute kang totoo at pinipersecute kang walang katotohanan. Amen. Kapag totoo na pinipersecute ka, ipalisay, magbago ka. Amen. Amen. Yan pa ulit. Pero kung ikaw ay pinipersecute, alam mo sa buong buhay mo na wala kang kasalanan, purihin ng Diyos na buhay, kakampi mo ang Diyos. Amen. Amen! Wala kang natin naman ang kasang natin naman. Hallelujah! Hebrews chapter 10 verse 29 and 39, kaya na lamang pong magbasa. Isang verse na gusto kong kunin, kinakailangan kayo ay magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Amen! Ito ang utos ng Diyos kung gusto natin manatiling tapat hanggang huli. Kung gusto natin manatiling tapat sa ating Panginoon. Sa kabila ng maraming persecution, sa kabila ng maraming problema, tiis lang! Amen! Amen. Tiis lang sa Lord! Matthew chapter 5 verse 12. Nasabi rito, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Amen. Kung ang mga propeta ay sinubok din ng tadhana, yung mga propeta ay naranasan siguro na marahing mabigo sa kanilang mga syuta. Hindi ba? Amen. Siguro yung mga propeta nabigo din sila sa mga pinansyal na bagay. Amen. Maaari sila ay nabibigo, nawawala ng pag-asa sa mga bagay na kanilang nais sa Diyos, subalit ito hindi pa dumarating. Amen. Mga kapatid ko, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung sa mga propeta nga, naranasan nila yung mga bagay nito. Sa atin pa kaya, ang mensahe ng Diyos, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala. Amen. Kung sa kabila nito ay nananatili kang tapat sa Diyos na buhay. Amen. Sa kabila ng mga pinakananais mong panalangin na maganap sa iyo. Amen. Bagamat matagal na panahon na wala pa, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen. Bakit? Sapagkat sabi ng Diyos sa inyong pagtitiis sa ating Panginoon, malaki ang
Kanya. Amen! Hindi sinabi doon sa langit. Kundi, hindi pala ito ganapin man ng Diyos dito sa lupa. Kaya ano sa atin? Amen! Kung ganapin man ito ng Diyos sa langit, hindi mas mainam. Andiyan pa ba kayo? Ang pangako ng Diyos sa atin, kahit dito sa lupa, kung masuntungan ka ng Diyos na tapat sa Kanya, ikaw ay bibigyan niya ng gantimpala. Amen. Andiyan pa ba kayo? Eh, maganda na malapit ako. Pangatlong page na po ito. 5 po yung aking nakulit. Amen. So verse 4 saying, where is the promise that is coming? For ever since the fathers fell asleep. Amen. So yung kanilang mga ninuno daw ay nangamatay na. All continues just as it was from the beginning of creation. Nasaan mga pangako iyo? Nasaan? Namatay na yung mga ninuno. Wala pa rin. Kasi hindi nila naiintindihan, mga kapatid ko, ang salita ng Diyos. Simply to say, ito, i-shortcut ko na po. Sa Matthew chapter 4, verse 35, heaven and earth will pass away. Tama? Ano pa ho ba kayo? Lahat ba ang langit at lupa ay lilipas? So, yung tinutukoy ni Peter dito sa aking konteksto, at malapit na nga po kung magtapos, ito ay sinasummarize ko na po. Yung 1,000 years sa atin, isang araw lang sa Diyos. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Kaya yung mga mainitin, sandali lang, maliyatan ko na arithmetic mo, ba't hindi natin nakukumpyon? Amen. Masyado silang eager doon sa mga sinasabi ng Diyos. Samantalang iba naman ang pabantayan ng ating Panginoon. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. So yung isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. Amen. So pagmasdan natin ito, mixing information patungkol po rito. So Adam to Noah, consume siya ng 2,000 years. Amen. Noah to Jesus Christ, 2,000 years. So ilan na po yun? Kung 2,000 years, so ilang araw yun sa Diyos? 2 days. Tama? Andiyan pa ho ba kayo? Then, Noah to Jesus Christ, 2,000 years. So ilang araw na sa Diyos? 4 days. So dito po ang tingin sa magandang lalaki, sabi ng nanay ko. Eh, tao pa mo ba rin ko? Ako naman, busy na eh. Alas 7 na. Okay? Jesus Christ, ang sa atin is 2,000 years. So, kung i-compute natin, based doon sa araw ng Diyos, ay pang-anim na araw. Amen? So, makinig po tayo maigi. Logic po ito. So, sa pang-anim na araw, sabi ng Diyos siya ay namahinga. Amen? At doon sa kanyang pamamahinga sa kaanim na araw, so merong isang araw doon, yung the day of the Lord, ito na mapapansin natin mga kapatid ko, doon sa mga pangyayaring ito. Kaya maaaring masabi na natin, wow, malapit na nga talaga. Bakit? Sapagkat doon sa pattern na pinakita, isa atin umabot ng 6,000 years. Sa Diyos ay pang-anim na araw. Amen? At dito sa pamamahinga ng Diyos, masasabi na natin na mararamdaman yung araw na pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay ay malapit na nga po. Amen. Hindi ata tayo masaya. Amen? So, isang araw, pag-aralan po natin, sakaling mapadaan niya ko, amen? At makita natin dito, kaya itong pangyayaring ito, itong event na ito na inaasahan ng Diyos, manatili po tayo, itong mensahe ng ating Panginoon, manatili po tayo, kumapit tayo sa Diyos. Amen. If you remain in me and my words remain in you, ask. Amen. And without me, ayon sa chapter 15, and without me, you can do nothing. Wala rin tayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. Amen. Kaya tayo mga kapatid ko, itong tiisin, ikapit natin sa Diyos. Hindi naman ako pinababayaan ng Diyos, kinakapitan pa rin niya ako. Iba po yung position na yun. Iba po ibig sabihin nun. Amen. Masyado kang confident. Kung ikaw nga ayaw
gagawin? Ano magagawa ng Diyos? Andiyan pa ba kayo? Kung ikaw nga bumibitaw sa Diyos, ano magagawa niya? Pero sabi, ay, hindi namin ako bumibitaw ka nga eh. Tao pa ba dito? Amen? Ito yung mensahe ng Diyos. Kung tayo ay hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Amen? Kung kaya tayo ay kumapit sa Diyos sa buhay, patuloy natin hawakan ang ating Panginoon. Huwag kang bumitaw. Huwag kang bibitaw bigla. Amen? Lakasan mo yung loob. Manatili ka sa Diyos sa buhay hanggang sa huling araw at makita mo na ang Diyos ay bumababa mula sa kalangitan. Amen? At manatili at masumpungan ng Diyos ng bawat isa. Makita niya yung ating mga puso na tapat pa rin sa Kanya. Amen? Hindi nagbabago. Hindi nangihina. Hindi nanlalamig. Sapagkat ang ground ng paghihiwalay ay ang panglalamig. Tama? Amen? Ganon din sa Diyos. Kapag ikaw ay nanlamig sa Diyos sa buhay, yan ay magiging ground para ikaw ay mahiwalay na sa kalooban ng ating dakila Diyos. Lahat ang tao dito. Wala ka kang natin ang mga sa ating Diyos. Last verse. The last verse po ako. 2 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 18. Kaya naman po magbasa Jude chapter 1 verse 21. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoon sa Kristo, na nakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanya pagkahabag sa inyo. Itong mensahe ni Jude sa atin, manatili tayo sa pag-ibig hanggang sa masumpungan tayo ng Diyos na tapat sa Kanya. Amen. Amen. Huwag kang bumitaw. May pagsubok man, may suliranin yan ay bahagi ng ating pagkatawag upang tayo ay patibayin ng Diyos. Amen. Huwag natin pagtakhan kung bakit ikaw ay may pagsubok. Huwag mong pagtakhan kung bakit ikaw ay naguguluhan sa iyong pananampalataya. Yan ang mga pagsubok na tinutukoy ng Biblia na gusto mong maintindihan natin. Yan ay pinahintulutan ng Diyos para patatagin yung ating pananampalataya. Hindi mo malalaman ang Diyos ay magagamot kung hindi ka dumadaan ng sakit. Andiyan ba ba kayo? Hindi mo maintindihan ang Diyos ay gumagawa ng himala kung hindi mo ito makikita mismo ng iyong dalawang mata. Amen? So mga bagay sa ating mga buhay ay pinahihintulutan ng Diyos para patatagin ang iyong pananampalataya hanggang sa sukdula. Ikaw ay masumpungan ng Diyos sa huling kapanahunan ito na nanatiling tapat sa Kanya habang buhay. Amen! Palakpan po natin ang malakas sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah! So po, yun ang mensahe ng ating Panginoon. Manatili tayong tapat sa ating Diyos hanggang sa Kanyang pangalawang pagbabalik. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating dakilang Diyos sa buhay at pagpalain po kayo lahat ng ating Ama. Amen. Palakpan po natin ang malakas.